Hello, I'm Mary Ann and I'm your guest today. And welcome to Talk at Eve! Ma'am, kamusta ka na? Eto, okay naman. Thank you for coming Yes, today. you're welcome. Naligaw ka ba? Medyo. Nahirapan ka bang makipag-meet up sa akin? Okay lang. Diba? Ano pa yan? Naligaw siya ni Waze. Fresh na fresh pa din. Kamusta ka na, ma'am? Eto, masaya. Batang-bata. Yes, kailangan eh. Kamusta yung business? Okay naman kasi ang business ko kasi is may passion sa about health. Yeah. Thank you for today. Alam ko, sobrang busy ka. Yes. At pinaunlakan mo itong aking interview sa Talk at Eve. Dahil alam mo naman na gusto ko itong ginagawa ko. Kaya I think pang top 3 kita sa mga naging guest ko na. Na-imagine mo ba na yung pangarap mo noon nung bata ka, nangyari siya sa buhay mo ngayon? Ang pangarap ko noon, I always wish good life. Ayoko ng mahirap na buhay kasi nakita ko kasi sa mga magulang ko how to earn hard money. Sabi ko, gusto ko, paglaki ko, kumbaga pangarap ko ang isang good life para sa akin at saka sa buong pamilya. Ako kasi noon I want a big house, gusto ko sasakyan, gusto ko, nabibili ko yung gusto ko. Ngayon, pag naiisip ko ang mga income ng mga empleyado, parang hindi ko yata ma-achieve yun. Kaya Okay. siguro, hindi ako empleyado mindset. Kasi may hilig ako mag-compute. So parang talagang gusto mo business. Yeah, kasi Oo. kasi gusto ko kasi yung pera napapalaki, hindi ginagastos. Gusto mo maging business owner. Oh, Kasi yan. ang mother ko kasi is a businesswoman. Kaya. Doon ko siguro nakuha. Pero ma'am, tanungin ko, ano po yung course ninyo nung college? Medical technology. Ay, medtech. Oo. medtech pala si ma'am. Pero talagang hindi ko feel ang atmosphere ng hospital. Kasi ako masayahing tao. Oo. So yung energy ko, hindi akma sa energy ng hospital. So hindi ako masayo. Plus, ang income ng noong mga panahon namin, pag nasa hospital ka, napakaliit. Ngayon, pwede ka lang mag-income na malaki pag mag-a-abroad ka. Super takot naman ako mag-abroad. Hindi ka talaga nag-abroad. Parang takot ako. Dito ka lang sa Pilipinas nag-work. Ilang years ka naging medtech? Oh, 1 ilang year years? lang yun kasi nung nag-asawa kasi ako, yung husband ko, isang seaman OFW, yung kinikita ko as a medtech noon, para ano lang siya tip lang na asawa ko sa barko. Kaya sabi sa akin ng asawa ko, sa halip na nag-aaksaya ka ng oras dyan, huwag ka na lang. Kasi, Oo. tapos hindi ko naman feel yung, parang ang lungkot kasi ng energy ng hospital. Pag God. hindi ka masaya sa ginagawa mo, di ba, hindi mo pinupursu. Di ba, ganun naman. Tama. Pag hindi ka masaya, kailangan love mo yung ginagawa. Kaya hindi ko siya pinursu. Yes. Hindi yung pinagsisihan ko. Pinagsisihan ko kasi parang nasayang yung course na kinuha ko kasi hindi ko pala siya love. Hindi talaga ako happy sa Pero hospital. parang feeling ko lang, dahil nandito ka sa business mo na mamaya natin i-reveal kung ano yung business mo, nakadugtong siya sa kung ano yung meron ka ngayon. Diba? Diba? tama. Kaya parang yung pagiging medical technologist mo, parang nandito siya diba? Oh, ma'am, kamustahin ko naman yung family mo, kamusta yung husband mo, tsaka yung mga anak mo. Ako kasi yung taong lagi may goal sa buhay. Sa pamilya, sa health. Lagi ako nagseset ng goal. At very positive akong tao. Nga po ba ang anak ninyo? Dalawa. Dalawa. Babae, isang lalaki. Okay. Pero kapag malinom ang goal mo dun sa bata, anong gusto mo, ang paggawa ng mabuti, walang mali. Ang pagpapakita ng pagmamahal, walang mali. Ang aming tahanan, para ito pinaka-safest na place. Ma'am, yung anak mo is may nag-aaral pa ba or lahat sila graduate na? Yung isa may asawa na, lahat nag-work na. Ano na siya? Relax. Yeah, Chill na si yeah, ma'am. yeah, Ako yeah. hindi pa. Nag-uumpisa pa lang. Ang layo ko pa. Tapos na ako. Ang layo-layo pa. Lagi kayong merong mga bonding moments. Yeah. Meron ka ba dun sa mga bonding moments mo o mga memories ninyo na hindi mo makakalimutan? Like travel or kung ano man yung ginagawa ninyo? Oo. Kasi kami lagi kami nagpa-plan ng travel na aking mga anak, tsaka yung aking asawa, tsaka every week, lagi kaming lumalabas sa aking pamilya. Para gusto-gusto kong lagi na nakakabanding sila. Kahit Oo. na may asawa na yung anak mo. Ano yun, every week yun, lumalabas Wow. kami, namamasyal, kumakain sa labas. Oh, lalaki yung may asawa na. Oo. Panganay siya. Panganay So parang siya. 'di ba parang may mga times na bilang nanay, namimiss mo yun ng pagkabata sila. As a mother, paano yung mga style mo para mapalaki mo ng
ng maayos yung mga bata? Hindi nga ako disciplinarian eh, pero sobra akong, yung lagi akong baga open sa kanila. Okay. Tsaka mahilig ako makapag heart-to-heart talk. Pag nagkakamali sila, sa akin kasi, ang failure is isang step ng learning. Ano, natutunan mo. Parang kinakausap mo sila ng heart to heart. Kasi kasama naman kasi yun eh. Oo. Para sa akin, para kasama yun sa buhay ng tao. Iba't iba yung proseso ng tao para mag-matured. Pero mahalaga, lagi kang nandyan. Alam nila na, na super love mo sila. Ano man yung mangyari sa kanila, yung goal nila, baga intact pa din. Namalo ka ba? Oo, namamalo ako. Namamalo ka. din ako. Oo, Pero, diba? Kasi part na din ng discipline yung pagpalo. Hindi Oo. dahil parang gusto mo lang saktan. Lalo na kasi ngayon, ma'am, iba kasi yung generation ng mga anak mo. ay nako. Yung lagi kong inano sa kanila, ano yung natutunan, yung lesson. Kasi ang goal ko, ito, dapat ganito ka. Apo. Dapat maging maging mabuting tao ka, Yes. maging responsable ka kasi balang araw, kaming mga magulang, tayong mga magulang, Yes. pag tayo nawala, yung Yes. kaya na nilang tumayo. Mahirap ba magpalaki ng mga bata? Sa aking sitwasyon ngayon, kasi anak ko isa nagtatrabaho na, yung isa may asawa na, masasabi ko naman na naging successful naman ako sa Oo. pagpapalaki sa aking mga anak. Kahit na mahirap. Kaya wala na, parang happy na ako kapag happy na ako. Worth it lahat ng mga napagdaanan mo sa pagpapalaki Hindi sa kanila. biro, kasi medyo may katigasan ng ulo ng mga Yun. bata ngayon. Pero sabi nga, kapag ang mga bata medyo, basta nandiyan ka pa din. Sa akin kasi hindi okay yung nagsasalita ka ng mga yung Negative. kasi yung self-esteem ng bata, mawawala. Lagi mong Yun, tama. tinitingnan, ang mistake is a process of learning. Minsan kasi ay ibang mga bata natututo kahit hindi nadapa. Meron mga bata, kailangan mo nang madapa Para matuto. Pero lahat yun is a process of learning. At saka bilang nanay, 'di ba, lalo na tayo, kasi working mom din ako like you, 'di ba? Pero I make sure na kapag umaalisin ako ng bahay, na prepare ko na yung mga dapat kong i-prepare bilang nanay sa mga anak ko. Ano naman yung mga nag-inspire sa iyo para pasukin itong business mo? Sino ba si Ma'am Mary Ann at ano yung pinagkakaabalahan mong business right now? Bago ako pumasok dito sa MCOR, I'm a late bloomer pagdating sa pagiging businesswoman. Kasi nga, dahil ang husband ko kasi, nag-work siya as a musician sa mga luxury ship. Pag nag-aabot na asawa, ang gusto ng asawa, sa bahay Sa ka bahay lang, So talagang devoted housewife and mother. Ako talagang, ako ang driver, ako yung tutor. So for how many years ka naging housewife? 25 years? 25 years? Ay, grabe. Kaya niya masasabi na parang late bloomer ka. Oo, late bloomer Kasi ako. kailan ka lang nag-start dito sa business mo? Ano ba yung MCOR? MCOR is a nutritional company, is a direct selling company using multi-level platform. Kailan ka nag-start sa MCOR? Noong February 2017. Going 9 years. 9 years na, 9 years. Oo. Dati kasi, nagtayo ako ng business nung nawala ng trabaho ang husband ko dyan sa BF Homes. Parang siya, mani, pedi, Oo, tapos parang nails. skin, Okay. Parang aesthetic ba, ganyan? Ganun. Oo. Pero 1 year ko siyang tinry. Siyempre, first time ko sa negosyo. At na-excite lang ako. Akala ko ganun lang madali magpatakbo. After 1 year, kinulos ko na kasi mai-stress ako. Maaga akong magkakasakit. 2017, pinaplan ko ng ibenta yung bahay ko sa BF Homes. Doon ko nakilala si MCOR. Kasi mahilig talaga ako sa mga supplement. Kasi may sakit ako. Na almost 30 years na yung acidity. Kasi nung ako... 17 years old. 17, nagkaroon ako ng chronic kidney disease. Muntik ako madialysis. Ang cause noon, acidity. Kasi mahilig akong mga soft drinks, mga junk food. Hindi naman ako na-dialysis. Pero yung acidity ko, yun ang naging sakit Yun, ko for yun. 30 years. So, meron ako hormonal imbalance, may PCOS ako, meron akong endometriosis, nagpapalpitate ang puso ko, may mga cysts ako. Marami akong Because of the acid. Oo, because of Oo. acidity. Akong tinitake dati na supplement for 10 years na pagkamahal-mahal pero hindi siya na-cure. Para nakakatulong lang siya. Nung hindi pa natitreat yung acidity ko, lagi ako nasa hospital. Every 3 months nasa hospital ako. Lagi Anong akong masakit. nangyayari sa'yo kapag ganon? Ang tinitira sa akin yung mattress ko eh. Basta yung mattress ko. Tapos di ako makatulog, hirap ako At saka yung aging ko nun, ang bilis. Nung ako nag-take ng product ko, doon ako. Siyempre, ng MCOR. O ng
MCOR. Oo. Yung aking 30 years na sakit, gumaling. Natulungan ako. Ay, wow! So ngayon, 9 years user na ako. And masasabi ko, mas mukha akong bata ngayon compared na ako uminom noong first time ako nag-take ng MCOR product na 49 years old Very, ako. very interesting. Di ba kasi sabi mo, 30 years ka nang may acidity. And then, after mong, meron kang tinitake na medication para lang hindi lang mag-pain. Oo. Yung nakilala mo si MCOR. Ay, yung aming pinaka-flagship is the 24 Alkaline Ala, C. okay. Meron ka bang dala dyan, ma? Yes, yes, Para naman alam nila, i-flex na natin itong kanyang business. Yan. Pag-detox. Marami kasi ngayon, ang problem is yung acidity. Even yung mga bata, meron na silang na-encounter o na-experience. Kasi syempre, pag nasa school na ang mga bata, hindi ko na alam kung ano yung, pero sinasabi ko, magbaon ng water. Meron silang water bottle. Sabi ko, wag ganito yung kainin. Di ba ganun naman tayo yung parang mabilin? Di ba? Minsan naririndi na sila. Pero doon sa school, hindi ko na rin alam kung ano yung binibili nila or kinakain or iniinom. Kaya sakto talaga tong ating portion na to. Ito rin pala ang pwede kong ipainom sa kanya. So ito yung 24 alkaline C na sodium ascorbate. So nung tinake mo siya, agad-agad ba nawala or Alam nyo, ano pa? ang acidity kasi, toxin sa ating katawan, lalo sa ating dugo. Kahit uminom ka ng maraming alkaline water o tubig, once you're acidic, you're acidic. Ang kailangan, ang makakatreat ng acidity is nakaka-neutralize ng acidity. Acid neutralizer. Neutralizer. Oo. So, Okay. itong 24 alkaline C is the best acid neutralizer. Alam niyo po ba, pag acidic ka, unang-una mapapansin mo, your skin is aging. Ayan. Nawawala Kaya ang ko nga, elasticity ng kung skin if you are acidic. O yan. If you are acidic, your bones getting weak, nagiging weak. Yes. Kasi ang acid is nakaka-depleted ng calcium ng bone. Oh, ayan. So, Yeah. okay. So if you Sige. want to have strong bones We're and strong learning. skin, take 24 alkaline C. Okay. Pero balik tayo dun sa Yeah. ma'am. So ngayon po ba, dahil 9 years ka nang nagtitake Yeah. na, so hindi na bumabalik yung ano mo? I feel like I'm 30s. I'm 57 years old and I am alive and kicking. Feeling niya 30 years old lang siya. I don't feel I'm aging because of the amazing product ng MCOR. Yeah, oo. Thank you ma'am dyan sa mga advice mo regarding sa acidity. Kasi, okay. I truly believe that ang pinakamahalaga sa tao is health. Yes. Health is wealth. Yes, ay pinakamahalaga. Ang sarap tumanda if you feel young and if you feel good. Good. If you look good, you feel Yes. good. Gaano kalaki yung tulong ng family mo dito sa business na kung ano yung meron ka ngayon? Dati kasi naging problem ko din sa mga anak ko, lalo sa asawa ko, yung lifestyle nila, yung mga kinakain nila. Oo. Ang titigas pa man din ng ulo. Diba Ay, sobra? oo. Pero dahil nga ako'y walang tigil sa kakukulit, Oo. kakadiscuss, kakasabi sa kanila, reminder ko ano nagagawa ng mga pagkain niya sa katawan nyo. Siyempre, dahil napapainom ko din sila dito ng regular na mga product ng MCOR at siyempre, kasama din sumusunod na rin sila sa aking diet bilang isang magulang, nagkakaroon ako ng peace of mind. Yeah. Kasi alam ko, ang mga anak ko is hindi sila nag-iipon ng sakit. Yes, oo. At saka alam ko na yung pag nakikita mo yung nasa tamang lifestyle sila, at nabibigyan mo sila ng supplement, may peace of mind ka. Yun yung pinaka-importante, yung meron tayong peace of mind. Oo. Na kahit man na halimbawa, mag-asawa ulit yung isang mong anak, parang matatandaan niya na, ay si mami or si mama, pinapainom niya ako ng ganito. Doon pa lang, nabigyan mo na rin sila ng tamang nutrisyon, sabi nga nila, di ba? For 9 years ko sa MCOR, ha, wala sabi na hospital. Hindi ka pa naulit sa Kahit ospital. ng anak ko. Wow! Pero dati, 30 years, Lagi ako nasa hospital. lagi siyang nasa hospital. Every 3 months, pati yung mga Every anak 3 ko. Ngayon, months. wala na pumapasok Yes, sa o hospital. di ba? Kaya alam nyo, totoo yan eh. Actually, meron na rin ako na to. Ang ganda nagtitake niya, din. super. Siguro yung mga anak ko, ma'am, pagka hindi na nila iniinom. Kaya ngayon talagang Sa amin talagang ko. ubus yan. Isang araw Oo. ubus to sa amin. Babantayan, yes, tama. Tapos ano pa yung mga ibang products nyo aside from 24 alkaline? Itong the 24 alka white, ito yung the premium L-glutathione na maganda din to kasi ito yung master antioxidant tsaka napakaganda ito sa liver. Bukod pala dito may ganyan Oh, din. ito yung laging partner namin. Ah, sila ang mag-partner. And siyempre yung ating barley. Yan, Ah, may barley na rin barley sila. tayo. Oo. So, ito rin ay capsule, ma'am? Or ano ba to? Ano Tinitimpla? siya? Tinitimpla siya. Okay. And
Sa mga gusto magpapaya, nating Keto Coffee. Bago ako mag-workout, ito aking tinitake, the Keto Life Bulletproof Coffee Mix. Kasi ito yung meal replacement. Pwede kang mag-workout. At saka yung fasting, di ba may mga fasting na 16 hours fasting, Fasting, or 80. oo. Maganda siya kasi hindi ka nagugutom. So, ito yung para sa mga nagda-diet. Pero iinumin to, best time to drink is morning. Morning. Kasi ako sa Empty umaga, stomach ba? nag-gym ako. So ito yung ginagawa ko. Itong dalawang ito. Dalawa, barley tsaka coffee. Oo. Kasi barley to, Ito di ba? kasi during workout. Okay. Ito, Before workout. before workout. Oo. Okay. Ito muna, tapos sunod yan. Ang dami nating iinumin. Para maging healthy tayo. Health is wealth talaga. Oo. So, gagawin mo lahat para maging healthy ka. Ano naman ito? May kape. The non-acidic coffee, the Ganoderma. Parang ito yung bagay sa akin. Masarap siya. Pero ito, Masarap siya. anytime. Anytime siya. to. Paano pag sa gabi, hindi Oo, makakatulog? hindi siya nakakapalpitate. Nakakaano siya ng good sleep. Anong Good meron sleep. dito? Ganoderma kasi siya eh. Mushroom coffee. Ito yung mga products ng M4. So, ayan. So, ma'am, syempre, ang gaganda ng mga ini-endorse nating product, no? Hindi lang naman ito para sa pamilya natin. Syempre, gusto rin natin yung mga viewers ko matry nila. So, ililink namin dito yung kanyang FB page ni Ma'am Mayan para kung sino yung gustong umorder, gusto rin magkaroon ng business na katulad na to, welcome na welcome kayo na i-chat si Ma'am. Sa isang negosyo o kahit anong trabaho, meron niyang mga challenges, di ba? Ano, Ma'am, yung mga naranasan mong mga challenges dito sa M4? Siyempre, network kasi ito eh. You have to deal a lot of people. Siyempre, iba't ibang personality. Kailangan napakahaba ng PC mo. Yes. Di ba? Di ba, alam mo naman yun. Pero ako naman kasi, I love MCOR kasi I love the product. First time kong sa ganitong negosyo, parang organic. Hindi siya hard selling. Sa akin kasi, if you don't try our product, it's your loss, not mine. Yes. Health is wealth. Di ba? I am a living testimony. I use the product seriously. I have a healthy lifestyle kasi I want to prove to them na totoo ako. You walk the talk. Yeah. Kasi syempre, kailangan mo munang i-take din ito. Ang sarap din kasi talaga yung how to convince people also is by trying muna kung ano yung gusto mong i-endorse sa kanila or ano yung sinisell mo. Syempre, nagbe-benefit naman talaga yung health mo, yung ikaw. Ikaw at yung family mo, number one yun. At the same time also, you earn. Doon sa mga challenges mo na yun, pag-handle ba ng tao, paano sila i-handle? Kasi ako, ma'am, sa trabaho ko talaga, totoo mahirap mag-handle ng mga tao. Kasi may mga agents din ako. Pero, lagi kong sinasabi din sa mga tao ko na kung hindi kayo mag-work, hindi pwede na umasa ako sa inyo. Ganon kasi yung sinasabi ko lagi. Meron akong simple analogy. Kapag sarado yung tindahan mo, hindi pwedeng sarado yung tindahan ko. Kailangan yung tindahan ko laging open. So, kung magsarado ka man, it's your loss. Kung hindi siya maging active, kung hindi siya mag-produce on that month, sa kanyang loss yun, hindi sa akin. Basta ako, nandyan kayo o wala, magpapatuloy ako dito sa ginagawa ko. Tama ba? So ikaw, ma'am, paano ka mag-handle ng mga tao mo? And paano mo sila kinakausap na magpatuloy dito sa negosyong to? Ang mga tao kasi meron iba't ibang personality. May mga tao hindi sila aware sa sakit, parang kinakatakutan nila, para ayaw nilang pag-usapan. Oo. So, pero may mga tao naman na very health conscious. So, yung aking mostly nagiging tao ko, parang mirror ko kung ano ako. Di ba ka naman yun? Tama, Yung mga tama. health conscious. Yes, parang hinahanap mo yung right people to join your team na katulad ng ano yung gusto mo sa ginagawa mo. Pero meron ka bang na-experience din for 9 years dito sa business na to na meron ka ring hinawakan tao na parang saglit lang tas nawala? Oo, marami. Marami, no? Marami. Kasi The maraming- people come and go kasi, no? Sa sales talaga, no? Mahirap to lalo sales. Kasi siyempre, lagi kami kota. Yung sobrang love ko yung product. Yung tipong pagagising ko pala sa umaga, ito na iniinom ko. Bago ako matulog, ito iniinom ko. Lagi ko siyang kasama sa buhay. Nagwo-work ka na love mo. Yes. Ang difference ko doon sa mga tao hindi nag-aalaga ng kalusugan Oo, nila. ano? Iba talaga pag maalaga ka sa health mo. Ang age ko kasi, pwede ko masabing nasa retirement age ako. Sa atin, kapag retirement age, halos percentage ng Pilipino ang nasa isip nila mag-alaga ng apo, magpatingin sa doktor, uminom ng maintenance, mahina ang tuhod. Pero ako hindi. Parang ang dami pang gustong gawin sa buhay ko. Nagwo-workout ako, ang energy ko malakas. I feel like I'm 30s nga eh. Oo. Hyper na hyper lagi. Kaya sabi ko, bakit ganun ang mindset nyo? Pag tapos na kayo sa mga anak nyo, parang tapos na mundo nyo. Kasi passionate akong tao. Bawat aspeto ng buhay ko, ginagawa ko ng
ng kumbaga best ko. Kaya sabi ko, wag kayong mag-stop ng to reach your goal. Kasi pag wala ka ng pangarap sa buhay mo, nasa isip mo is mag-retard ka na, wala ka ng energy. Pag sinabi mo mag-retard ka na, ang cells ng katawan mo, ganun din, sasabay. Kasi mag-retire. Parang Oo, magiging oo, lalo na din siya. lalo na, Parang hindi na siya matanda na masigla. ako. Kasi kung ano yung nasa utak mo, Yun yung mag-reflect sa Oo, ano mo. oo. Pero ma'am, tanong ko lang, wala kang maintenance? wala. Kasi di ba sabi mo, meron kang ganitong sakit, ganyan. Yan lang Wala, talaga. ito. Very good, no? Hindi naman siya Kasi nga, supplement siya. Kaya pag nakikita ko sarili ko every morning na, ay, Ang ganda ko ah. Pagising mo sa umaga, sabi mo, I am beautiful. tapos ang pasikis-kisin Oo ko. nga, no? Mas Ganda, di ba? masaya naman doon sa mapera ka, tapos puro ka stress, puro ka gamot, puro ka Sakit. hospital. Oo, di ba? Sa akin kasi, ang tunay na happiness nanggagaling sa sarili mo. Yes, tama. Naman yung pinaka-rewarding part ng pagiging business owner. Yung sa ngayon, sa stage ng buhay ko, siyempre to earn, kasi kasama naman to earn money, pero makapag-inspired ako sa mga tao, hindi mahirap mabuhay. Ang mahirap, magkasakit. Lalo tayo mga babae, emotional tayo. Pag nagkasakit ng ating pamilya, ang ating anak, ikaw, ang sakit no, di ba? Kaya nga ako, I use the product seriously, healthy ang lifestyle ko, kasi gusto kong pakita sa kanila na very, ako, passionate kung ginagawa yun. Hindi naman para pagkakitaan ka, para sabihin ko sa'yo, ito lang nangyayari sa ating katawan. Pwede nating iwasan magkasakit, pwede nating iwasan ma-hospital, ito lang ang gagawin ninyo. Hindi naman komplikado ating katawan eh. Hindi nga. Puntahan nyo ako, kwentuhan ko kayo. Ano yung mga binibigay na mga reward sa inyo dito ng company? Yung bahay ko, na munti ko na maibenta noong 2017 ngayon, na fully paid ko na because of M4. Oh, nice. Nagkaroon ako ng 3 sasakyan, pag-aral ko yung aking anak. Because of this business? Yeah. Ay, wow. Pag-aral ko yung anak ko sa Southville, di ba? Wow. Oo, International grabe, ang School. mahal doon, Oo, ma'am. tapos, ang pinakamahalaga, yung maiipamana ko sa mga anak ko na naturuan ko sila how to keep healthy. Yung healthy life, yun ang pinakamahalaga. Alam nila na dati pag ako nag-grocery, ang cart ko, ang daming laman. Ngayon, basic na lang. Yung kinakain ng anak ko, pag sila'y kumakain na alam nilang hindi healthy, aware sila. Yun ang pinakamahalaga kasi alam ko yung pamilya ko, hanggang sa kaapu-apuhan ko, hahaba ang buhay. At sorry ha, hindi kikita ang hospital sa amin. Yun ang pinaka-importante. Kaya lagi akong happy kasi alam ko, yung family ko is nasa good health. Pinapamana mo talaga sa kanila is yung health nila, yung tamang lifestyle. Kasi yun naman ang magbibigay sa kanila ng mahabang buhay dito sa mundo. Kasi yung mga material na bagay na yan, mawawala din yan, mapapalitan yan. Pero yung health natin, di ba, na sino ba naman ang ayaw ng hanggang 90? Di ba? Ako, pinapangarap ko hanggang 86. 86 talaga. Hindi, tsaka pag healthy ka, malakas ang energy mo. Malakas ang makakapagtrabaho energy. ka. Yes. You give inspiration also to those people. Bata pa lang may sakit na. Tapos ako nga ganito na. Bakit siya 57 na walang maintenance? Dahil maganda talaga lahat ng mga goal natin dito sa M4 na to. Ano yung pinaka-importanting advice na gusto mong sabihin sa ating mga viewers about health? Puntahan din niyo ako sa aking M-Core Business Center sa Parañaque. Marami tayong pag-uusapan. Papaliwanag ko sa inyo, mga layman's term, how to stay healthy, na madaling maintindihan. Ang pagdi-detox po, napakahalaga. Kailangan malinis ang ating dugo. Ang kidney kasi is taga-filter ng dugo. Kailangan malinis sa colon, healthy liver, you are healthy, and tamang diet. Ito yung sinasabi ko kay Ma'am Mian kanina. Di ba sabi mo, ayaw mo sa hospital mag-work kasi as medical technologist, hindi mo siya naging passion talaga. Kaya binitawan mo. Pero hindi mo ba alam na sabi mo, kinuha mo lang yung course na yon na not knowing naman na ito pala yung kadugtong. Di ba? Yeah, Kasi, kasi nandito ka ngayon sa sa Tama. wellness business. Natutunan mo as medical technologist. Di ba kasi marunong kayo magbasa ng mga Meron kaming health analysis. yes. So ito yun, kaya ang galing niyang magpayo, yung mga dugo, yung mga vein, etc. So nakadugtong siya, ma'am. Ako ho kasi, ang mga magulang ko, maagang namatay. Ang nanay ko po, nagkasakit siya 45 years old, namatay po siya 53. Ang tatay ko po,
po, 63 years old namatay. Dati po kasi ako, takot akong tumanda. Ang feeling ko, ang edad ng tao may expiration date. Pero thanks to MCOR sa pag-attend ko sa mga health symposium, health seminar ng aming mga doktor sa aming company, ay hindi naman pala. Hindi mo pala dapat katakutan ng pagtanda. Sa estado po ng buhay ko, tapos na po ako sa obligation ko sa aking mga anak. Ang ating pong sarili, wala pong ibang magmamahal niyan, kundi tayo din lang. Kung mahal natin ang ating pamilya, alagaan natin ang ating sarili para makasama natin sila na matagal at magabayan din natin ang ating mga kaupuan, di po ba? Yes. Being healthy, ang pinakamahalaga Yes. sa buhay. At saka, bakit ka ba manghihinayang? Katawan mo naman Yeah. to. Sa katawan mo pa lang, mag-invest na talaga tayo. And walang sayang kapag nag-invest tayo sa sarili, lalo na kapag nag-invest tayo sa health natin. Yes. At dahil po napakaganda po na aming product, may maganda din po itong negosyo. Yan, Dahil sige. po sa product po ito, yung asawa ko po na dati po 25 years, ngayon po almost 10 years na po siya. 10 years. At least na buong pamilya ko dahil sa MCOR. Sobrang love ko lang po yung product. Gamitin nyo. Ganun naman Siyempre, pag maganda yung negosyo, hindi na muna kailangan pilitin pa yung mga Hindi, tao dyan sa paligid mo. Kasi nakita nila at napatunayan mo mismo sa sarili mo at sa family mo yung naging epekto sa health ninyo na sabi mo nga, 9 years na walang na-hospital sa inyo. Yun, grabe, dami natin natutunan dito. Thank you so much, Welcome din. Thank you Mame din. Ana, for your time. As user ng Alkaline talaga, napatunayan ko naman yan. Kaya nga napadala ko rin to sa Amerika. Kung meron pa kayong ibang mga questions or ibang gusto nyo pang malaman how to grow your business sa MCOR, ipa-flash namin sa screen yung Facebook account ni Ma'am Mayan para mas kayo na lang yung mag-usap at para maumpisahan na rin ninyo yung healthy and glowing lifestyle dito sa MCOR. Meron po akong Paranaque MCOR Business Center. Ang address Ayun. po niya is 213 MTF Building, Dr. A. Santos, Fortunata, Paranaque City, beside Walter Mart. Alright, so yan, thank you so much, Ma'am Mayan. Because you are the ambassador of MCOR and the Gold Digger Queen. Yung Gold Digger po kasi, yun yung pangalan ng kanyang team. So, Gold Digger Queen, ito po ma'am yung regalo ng e-vlog. Yan, ikaw yan. Kumukha ko, Ilagay mo sa office yan ha. Ang ganda, Yes. di ba? So Thanks yan, ma'am, thank you so much. Thank you.